Ako si Jake, isang mag-aaral sa isang universidad sa Maynila. Sa unang tingin, pwede mong maisip na isa lamang akong normal na tao. Siguro nga, normal naman ako, pero lamang sa isang bagay, hindi ako nakikipagkaibigan. Nagsimula ang lahat nung ako'y grade 6 pa lamang. Napakasaya kong bata at wala na akong ibang may hiling pa sa buhay ko. Para sa akin, lahat ay nasa akin na. Mga mapagmahal na magulang, nakatatandang kapatid na lagi kong kasangga sa mga bagay-bagay, at isang kababata na kasama ko sa mga kalokohan ko. Hanggang dumating ang isang bagay na sumira ng lahat, ang paghihiwalay ng aking mga magulang. Hindi ko masyado maintindihan ang mga nangyari noong mga panahon na yon. Ang alam ko lang, mahal naman ang aking amang aking ina, kaya naman di ko maintindihan bakit sila maghihiwalay. Malinaw na malinaw pa sa isip ko noong araw na paalis na ng bahay ang aking ina. Pinipigilan siya ng aking ama. Nagmamakaawa. Ngunit di man lang lumingon ng aking ina habang umaalis. Nanood lang ako noon. Nanood lang ako habang umiiyak. Oo, masakit na ang aking ina ay umaalis na sa aming tahanan. Ngunit mas masakit na makita ang aking ama na sobrang nasasaktan at nasira. Pagkatapos noon, ilang araw na nawala sa sarili ang aking ama. Laging lasing, mag-isa at umiiyak sa kwarto. Sobrang sakit na makita nagkagano ng aking ama na isang mabait, mapagbahal at mapagbigay na tao. Simula noon, tumatak na sa isipan ko na huwag ka basta-basta magbibigay dahil hindi mo alam kung kailan ka nila iiwan. Kahit ano pang ibigay mo sa kanila, kahit anong klaseng pagmamahal o kahit anong klaseng pag-intindi. Nagkaroon ako ng takot sa loob ko na ayoko na magkaroon pa ng kahit anong relasyon sa iba pang tao dahil sa nangyari sa aking ama. At ayokong maranasan yun. Kaya unti-unting sinarado ko ang aking sarili mula sa ibang tao. Pweras na dalawang taong pinakamalapit sa akin. Ang aking kuya na si Joey at aking kababata na si Adrian. Sila ang nagsilbing suporta ko sa mga panahon na sobra akong nahihirapan at unti-unti na ipakita nila sa akin na dapat hindi ako matatakot sa mga pagkakaroon ng relasyon tulad ng pagkakaibigan sa ibang tao. Pinaramdam sa akin ni Kuya Joey at Adrian na wala akong dapat ikatakot dahil kahit ano namang mangyari ay nandyan lang palagi sila sa aking tabi. Naging napakahalaga nilang dalawa sa akin, lalo na ang aking kapatid. Dahil hindi lamang siya ang parang tumayong ama para sa akin noong mga panahong bumagsak ang aking tatay, ngunit naging isang malapit na kaibigan rin siya sa akin. Unti-unti, nakalimutan ko na ang traumang naranasan ko sa pag-alis ng aking ina, hanggang sa may nangyaring isang aksidente. Isang araw bago ang graduation ko mula sa high school, nagkaroon ng isang aksidente na nauwi sa pagkawala ng aking kuya. Nawala ang aking kapatid. Nawala ang aking kuya. Hanggang ngayon, naalala ko pa rin ang sakit at kung paano ko tanungin ng Diyos kung bakit niya ginawa sa akin yun. Magmula noon, sinabi ko sa aking sarili na kung ayaw ko masaktan ulit, hindi na ulit ako gagawa pa ng relasyon sa ibang tao. At sa pagpasok ko ng kolehiyo, naghiwalay kami ng landas ng aking kababata na si Adrian. Habang siya ay kumukuha ng kursong Masscom, ako naman ay kumuha ng kursong Engineering. At kung tatanungin niyo ako bakit ito ang kinuha ko, ito ay sa kadahilanan na ito ang sinabing kurso ng aking ama na magandang kuhanin at babagay daw sa akin. Naging maayos naman ang pagpasok ko sa kolehiyo. Ayun nga lang, sa pagkabuo ng mga grupo at mga bagong barkada, hindi ako nasama dahil nga sa pag-iwas ko at pagiging loner ko. Imbis na sumama sa mga gala, mas pinili ko ang magbasa na lang ng mga libro at mag-aral. Siguro nga, iyon ang naging dahilan kung bakit naging kagrupo ko ngayon ang isang tao ito na pupuntahan ko ngayon.
Mula pa ng first year college ako, siya na ang naging kagrupo ko sa mga report, project at kung ano-ano pa. Ngayong second year na ako, siya pa rin. Siguro dahil masipag ako at mahilig mag-aral, kaya gusto niya akong kagrupo lagi. Pwede ko rin naman sabihin na yun lang din ang dahilan kung bakit ako pumapayag na maging kagrupo siya. Dahil masipag din siya at maaasahan. Pero bukod dun, wala na kaming ibang koneksyon. Basta alam lang namin kung anong kayang gawin ng isa't isa. Pero bukod doon, wala na kaming ibang koneksyon pa sa isa't isa. Basta alam ko lang na kung anong kaya niyang gawin at alam na rin kung ano lang ang kaya kong gawin. Tulad ngayon, pinag-uusapan lang namin kung anong gagawin niya at gagawin ko para sa proyekto namin. Walang silbi, walang kwenta. Hindi ko na alam kung bakit ko pa pinagpapatuloy itong paghihirap ko. Siguro dahil ayoko na lang masayang ang ginagawang pagtatrabaho ng aking ama para lang mabuhay niya kami. Pero nagbago ang lahat nung makita ko ang isang bagay na pamilyar sa aking mga mata. Ang notebook ng aking kuya. Tunay niyang naging maganda ang kinalabasan ng buhay ko simula nung nakita ko ang notebook na to. Pero alam ko sa sarili ko na hindi lamang ang notebook na to ang naging dahilan ng pagbabago na naganap sa aking buhay. Ang pagdedesisyon ko, ang pagpili ko, ang pag-intindi ko, at ang paggawa ko. Masaya na ako kung ako nung meron ako ngayon. Masayang buhay, isang bagong kaibigan, pag-i-enjoy sa aking mga ginagawa, at higit sa lahat, ang kakayanang lumingon sa nakaraan at ang tumingin sa bagong hinaharap. May pag-asa na ako ngayon na sa lahat ng darating, may magandang mangyayari. At ngayong handa na akong harapin na ang bagong bukas. Siguro panahon na para ako naman ang tumulong ngayon sa ibang tao. Tulad ng pagtulong na ginawa sa akin ng aking kuya.